Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ni Apostol Lucas, 12 kabanata. Samantala, nagtipo ng 10 ng libo-libo, ano pat nagkatapakan sila sa isa't isa. Si Jesus ay nagsimulang magsalita muna sa kanyang mga alagad na nagsasabing, "Mag-ingat kayo laban sa lebadura ng mga Pariseo, na siyang pagpapaimbabaw. Walang lingid na hindi mabubunyag o nakatago na hindi malalaman. Kung ano ang inyong sinabi sa dilim ay maririnig sa liwanag ng araw, at kung ano ang inyong ibinulong sa taingan ng mga panloob na silid ay ihahayag mula sa mga bubong. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos nito ay wala nang magagawa pa. Ngunit ipapakita ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos tapatayin ang katawan ay may kapangyarihang itapon kayo sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, katakutan ninyo siya. Hindi ba ipinagbibili ang 5 maya sa halagang 2 sentimos? Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakalimutan ng Diyos. Katotohanan, ang mismong mga buhok ng inyong ulo ay bilang lahat. Huwag matakot, mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, kikilalanin din siya ng Anak ng Tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit, ang nagtatatwa sa akin sa harap ng mga tao ay itatatwa rin sa harap ng mga anghel ng Diyos. At ang sino mang magsasalita ng salitang laban sa Anak ng Tao ay mapapatawad. Ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag dinala kayo sa mga sinagoga, mga pinuno at mga otoridad, huwag kayong mag-alala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat tuturuan kayo ng Espiritu Santo sa panahong iyon kung ano ang dapat ninyong sabihin. May isang tao sa karamihan ang nagsabi sa kanya, "Guro, sabihin mo sa aking kapatid na hatiin sa akin ang mana." Sumagot si Jesus, "Lalaki, sino ang nagtalaga sa akin na isang hukom o isang tagapamagitan sa pagitan mo?" At sinabi niya sa kanila, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. At sinabi niya sa kanila ang talinghagang ito, Ang lupain ng isang mayaman ay nagbunga ng magandang ani. Naisip niya sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Wala akong mapaglagyan ng aking mga pananim. Pagkatapos ay sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig
at magtatayo ng mas malalaking mga kamalig. At doon ko itatabi ang lahat ng butil at ang aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking sarili, mayroon kang maraming mabubuting bagay na nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka sa buhay, kumain, uminom at magsaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na hangal, ngayong gabing ito ay hihingin sa iyo ang iyong buhay. Kung gayon, sino ang kukuha ng inihanda mo para sa iyong sarili? Ito ang mangyayari sa sinumang nag-iimbak ng mga bagay para sa kanyang sarili, ngunit hindi mayaman sa Diyos. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, o tungkol sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit kaysa damit. Isipin ang mga uwak. Hindi sila naghahasik o umaani. Wala silang imbakan o kamali. Gayon may pinapakain sila ng Diyos. At gaano kayo kahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagdaragdag ng isang oras sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-aalala? Dahil hindi ninyo magagawa ang napakaliit na bagay na ito, bakit ninyo inaalala ang iba pa? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga liryo. Hindi sila nagsisigawa o nagsisilid. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa lahat ng kanyang kagandahan ay hindi nakadamit gaya ng isa sa mga ito. Kung ganyan ang pananamit ng Diyos sa mga damo sa parang na naririto ngayon at bukas ay itatapon sa apoy, gaano pa kaya siya sa inyo o kayong kakaunti ang pananampalataya? At huwag ninyong ituon ang inyong puso sa inyong kakainin o iinumin. Huwag kayong mag-alala tungkol dito, sapagkat ang paganong mundo ay humahabol sa lahat ng gayong mga bagay. At alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang mga ito. Ngunit hanapin ang kanyang kaharian at ang mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat kinalulugdan ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian at ibigay sa mga dukha. Maglaan kayo ng mga pitaka na hindi nauubos, isang kayamanan sa langit na hindi mauubos, kung saan walang magnanakaw na lalapit at walang gamo-gamo ang sumisira. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Magbihis kayo na handa para sa paglilingkod at panatilihing nagniningas ang inyong mga lampara, tulad ng mga lalaking naghihintay sa pagbabalik ng kanilang Panginoon mula sa piging ng kasalan, upang kapag siya ay dumating at kumatok, ay mabuksan nila kaagad ang pinto para sa kanya. Ito ay mabuti para sa mga aliping iyon na ang Panginoon ay masusumpungan silang nagmamasid sa kanila pagdating nila. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan.
Bibihisan niya ang kanyang sarili upang maglingkod. Pasasandalin sila sa hapag at maghihintay sa kanila. Ito ay mabuti para sa mga aliping iyon na ang kanilang Panginoon ay matagpo ang handa sila kahit na siya ay dumating sa ikalawa o ikatlong pagbabantay ng gabi. Ngunit unawain mo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo rin ay dapat maging handa, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Tinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi mo ba ang talinghagang ito sa amin o sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong tagapangasiwa na inatasan ng Panginoon na mamahala sa kanyang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa tamang panahon? Ito ay mabuti para sa aliping iyon na madatnan ng Panginoon na gumagawa ng gayon sa kanyang pagbabalik. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ilalagay niya sa kanya ang pamamahala sa lahat ng kanyang pag-aari. Ngunit kung sasabihin ng alipin sa kanyang sarili, matatagalan bago bumalik ang aking Panginoon, at pagkatapos ay sinimulan niyang bugbugin ang mga aliping lalaki at babae at kumain at uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa isang araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya nalalaman. Puputulin niya siya at bibigyan siya ng lugar kasama ng mga hindi naniniwala. Ang aliping iyon na alam ang kalooban ng kanyang Panginoon at hindi maghahanda o hindi gagawa ng gusto ng kanyang amo ay hahampasin ng maraming hampas. Ngunit ang hindi nakakaalam at gumagawa ng mga bagay na karapat-dapat sa kaparusahan ay hahampasin ng kaunting suntok. Mula sa lahat na binigyan ng marami, marami ang hihingin. At sa isa na pinagkatiwalaan ng marami, higit pa ang hihingin. Ako ay naparito upang magdala ng apoy sa lupa, at kung gaano ko nais na ito ay magningas na. Ngunit mayroon akong isang bautismo na dapat pagdaanan, at gaano ako nababagabag hanggang sa ito ay makumpleto. Sa palagay mo ba ay naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, kundi pagkakahati. Mula ngayon ay magkakaroon ng 5 sa isang pamilya na nahahati sa isa't isa. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Sila ay magkakabahabahagi. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyanang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyanan. Sinabi niya sa karamihan, kapag nakita ninyo ang isang ulat na tumataas sa kanluran, kaagad ninyong sasabihin, uulan, at umuulan. At kapag humihip ang hanging timog, sasabihin ninyo, ito ay magiging mainit.
At ito nga, mga ipokrito, alam ninyo kung paano bigyang kahulugan ang hitsura ng lupa at langit. Paanong hindi ninyo alam kung paano bigyang kahulugan ang kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo husgahan para sa inyong sarili kung ano ang tama? Habang kayo ay papunta kasama ng inyong kalaban sa maestrado, sikapin ninyong makipagkasundo sa kanya sa daan. Baka kaladkarin niya kayo patungo sa hukom at ibigay kayo ng hukom sa opisyal at itapon kayo ng opisyal sa bilangguan. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo makalalaya hanggat hindi ninyo nababayaran ang huling sentimo. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganon din, magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong Alam Namin. Naiintindihan at inaasahan na ng lahat halos ng mga magulang na susubukin ng kanilang mga anak ang kanilang mga patakaran, tulad ng umuwi ng bahay pagkatapos ng eskwela o hindi sila dapat manood ng ilang partikular na programa sa telebisyon o magbabad sa kanilang cellphone at computer o gumamit ng walang galang na tono ng boses, makipag-away sa isang kapatid. Gayunpaman, ginagawa pa rin nila. Ang attitude na ito ay hindi naiiba sa ating paminsan-minsang attitude din na ginagawa sa ating dakilang Ama sa langit. Alam natin kung ano ang tama at mali. Kaya ipinababatid sa atin ni Apostol Santiago sa kanyang Ebanghelyo, ika-4 na kabanata, ika-17 talata, ang paalalang ito. Kung gayon, ang taong hindi gumagawa ng kabutihan na alam niyang dapat niyang gawin ay nagkakasala. Nabasa natin ang Biblia. Nabdama natin sa ating mga puso ang pananalig ng banal na Espiritu. Alam natin, ngunit sinusubukan pa rin natin ang Diyos. Alam nating iisa lang ang Diyos na ating dapat sambahin. Alam nating dapat nating igalang at kilalanin ang ating mga magulang. Alam nating masama ang magnakaw o manlinlang ng ating kapwa. Alam nating masama ang pumatay ng tao. Alam nating hindi tama ang magsalita ng masama sa iba. Alam nating hindi tama na pabayaan ang mga nangangailangan. Alam nating dapat tayong manalangin sa Diyos tuwina. Alam nating dapat tayong magpatotoo para sa Diyos sa ating kapwa. Alam nating sa pagbabalik ng Panginoon ay dapat madatnan niya tayo na matapat na naglilingkod at sumusunod sa Kanya. Basahin natin ang Ebanghelyo ni Apostol Lucas, ika-12 kabanata, mga talata 12 at 13. Sinasabi rito, sumagot ang Panginoon,
Sino nga ang tapat at matalinong tagapangasiwa na inatasan ng Panginoon na mamahala sa kanyang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa tamang panahon? Ito ay mabuti para sa aliping iyon na madatnan ng Panginoon na gumagawa ng gayon sa kanyang pagbabalik. Alam natin, tunay na nakalulugod sa Diyos kapag kumilos tayo ayon sa alam na natin. Mahal ka namin, Panginoong Hesus, madalas nating sabihin. Ngunit handa na ba tayo na sumunod sa kanyang kalooban? Pakinggan natin kung ano ang iniutos sa atin ng Espiritu ng Diyos, dahil sa gayon ay ipinapakita natin sa Kanya ang pag-ibig na totoo. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon, dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, hayaan mong iwan ko sa iyo ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ni Apostol Santiago, ika-4 na kabanata, ika-17 talata. Kung gayon, ang taong hindi gumagawa ng kabutihan na alam niyang dapat niyang gawin ay nagkasala ng kasalanan. Gayon din, bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito. Ang isang hakbang pasulong sa pagsunod ay nagkakahalaga ng mga taon ng pag-aaral tungkol dito. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.